Ininspeksyon ng ilang senador ang compound ng Kingdom of Jesus Christ na ilang araw nang sinusuyod ng pulisya para mahanap si Pastor Kibuloy. Walang dinatnang mga hukay ang PNP, pero may mga bakas umano nito ayon sa mga kasama sa inspeksyon. Nakatutok live si Argil Relator ng GMA Regional TV. Argil? Mula sa sinagawang ocular inspection ng mga senador, natunton ang umano'y tinatawag nilang hukay na ginawa umano ng mga pulis sa loob ng KOJC, partikularmente itong JMC basement. Ngunit na simento na umano ito. Mula nang pasukin ng pulisya ang compound ng Kingdom of Jesus Christ noong August 24, ngayon lang muli napasok ng mga miyembro ng KOJC ang basement ng Jose Maria College na nasa compound. Nag-inspeksyon kasi sina Senador Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla in aid of legislation at sumama sa kanila ang abogado ng religious group. Wala na roon ang mga pulis na nakaharang at ayaw magpapasok sa basement. Gayon din ang umano'y hukay sa mga larawan at videos na pinakalat ng religious group na gawa umano ng PNP. Pinaghinalaang nasa ilalim ito ng mga tambak na lumber, kaya inalis ang mga ito, pero wala ang hukay. Tila iba rin ang kulay sa dating pwesto ng mga tinanggal na kahoy. Nanangkod ko rin ng plastic na tubo ay na lamang bagong semento umano. At ang gamitan din ng ultrasonic concrete testing equipment. Ito siya, confirm talaga na fresh poured concrete. So 1 to 2 days old siya. Nang gamitan ng jackhammer, malambot pa umano ang semento. May nakita ring bakal na hindi nakakapit sa semento at kulay lupang itinambak umano na posibleng ang dating hinukay na ibinalik bago muling patungan ng semento. Hindi man nila yan makompact ng maayos balik. So ma-compare natin yung compaction ng soil na original nandito versus doon. So ma-confirm talaga natin kung hinukay. Sa iba pang bahagi ng basement, may nakita ring bagong tapal na butas pati mga sako ng semento. Sa quarter sa basement pa rin, may bagong semento sa pader na tinakpan lang ng kahoy. Agad itong natibag ng martilyuhin. Overwhelmingly proves that they have been illegally conducting tunneling activities here. Sa cathedral na bantay sarado ng pulisya, may tinignan ding umano'y ginawang mga butas. Dito pinaka-base operation sa inyo? Diri lang may gibutang sir as per instruction kayo. Pinasok din ng mga senador, city officials at KOJC member ang tinawag ng PNP na sikretong lagusan na nagdurugtong ng cathedral sa isang kwarto ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi naman secret, daanan lang talaga yon from the holding room of Pastor Apollo si Kibuloy doon sa kabila at saka may room siya doon. Wala pong secret po doon. Sumama naman sa pag-iinspeksyon sa hangar at scanner ng KOJC ang grupo ni Senador Bongo. Melo, maasa naman ang KOJC Legal Council na aalis na ang mga pulis matapos ang kanilang 14 na araw na pananatili sa loob ng KOJC compound. Ngunit ayon naman kay PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, magpapatuloy pa umano ang kanilang operasyon sa loob ng KOJC compound. Mel. Maraming salamat sa iyo, Argil Relator ng GMA Regional TV. Bahagi ng bumagal na pagmahal ng bilihin ang pagbagsak umano ng presyo ng bigas ayon sa Pangulo. Pero sabi ng ilang grupo ng magsasaka, hindi yan ramdam sa mga palengke. Nakatutok si Mark Salazar. Tagumpay na dapat ipagdiwang ayon kay Pangulong Bongbong Marcos ang ibinaba ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Mula kasi sa 4.4% noong Hulyo, 3.3% na lang nitong Agosto. Ang bigas at karne raw ang dalawang pinakabumagsak ang presyo. Sa monitoring ng Philippine Statistics Authority, nagsisimula na umano ang dahan-dahang pagbaba ng presyo ng bigas sa mga palengke. Doon sa special rice, mga 80 centavos per kilo yung drop average. And then doon sa regular, sa well-milled rice, mga nasa 40 centavos average per kilo yung drop.
in the last maybe 45 days. Sa regular, ganun din. Sabi ng Department of Agriculture, may mabibili ng 45 pesos kada kilo na regular at well-milled rice sa mga pamilihan. Sa ilang lugar, may nagbebenta pa sa halagang 42 pesos. Ang sabi ni SEC, by October, yung effect ng EO62, masisimulan natin maramdaman. Nakikita rin daw ang pagkalma ng inflation dahil sa pagbaba ng presyo ng ilang gulay, lalo na ng kamatis, ilang klase ng isda, lalo na ang dilis. Pero tanong ng mga stakeholders sa agrikultura, nasaan daw ang murang bigas? Kung titingnan natin sa merkado, nawawala yung regular meal. Maski umikot tayo, and ang natitira na lang is yung well-milled rice at special rice. So, ibig sabihin nun is kung makikita natin dun sa average, tumaas pa yung presyo doon sa merkado. Para sa malawak na bilang ng mga consumers natin ay hindi niraramdaman yung binabanggit ng gobyerno na bumaba ng 3.3% yung inflation. Pwede naman dayain ang mga datos dahil kung pupunta tayo sa palengke, makikita natin nananatiling mataas ang presyo ng bigas. Sinadya namin ang tanggapan ng DA para kunin ang kanilang reaksyon pero hindi available ang tagapagsalita. Kinukuha rin namin ang panig ng Malacanang. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nakadetain ngayon si Alice Go sa parehong seldang ginamit ni dating Senadora Laila de Lima noon mula sa Campo Crame sa Quezon City. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Emil, walang special treatment na ibibigay kay dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Go sa pagdetain sa kanya rito sa PNP Custodial Center. Dito sa seldang ito sa PNP Custodial Center mananatili si dismissed Bamban Mayor Alice Go. Ang seldang ito rin ang naging kulungan noon ng isa pang high-profile detainee, si dating Senadora Laila de Lima. Dito may maliit na kama, lamesa at CR. Walang aircon pero merong electric fan. Bawal din ang gadgets kaya kinuha at inilistan na lang ang lahat ng ito nang pumasok siya sa kulungan. Katulad ng ibang detainees, may schedule na kailangan sundin para sa mga bibisita. Siya po ay itatrato bilang ordinaryong detainee katulad po ng ibang na-detain po dyan sa loob po ng custodial facility. Limited po ang kanyang movement. Hindi po siya makakalabas doon sa maliit na kwartong kanyang pinagkulungan. Ihahatidan lang po siya ng pagkain. Kahit narito sa PNP Custodial Center, handa naman daw dalhin ng PNP sa Senado si Guo para humarap sa pagdinig nito sa Lunes. Matapos pagbigyan ng Capas Regional Trial Court ang hiling ni Senadora Risa Ontiveros. Ayon sa utos ng Korte, importante ang kasalukuyang inquiry in aid of legislation. Kaya pinagbibigyan itong dumalo si Guo sa pagdinig basta't masusunod ang istriktong protocol. Inuutosan din ito ang PNP Custodial Center na dalhin ang akusado sa pagdinig ng alas 10 ng umaga sa Lunes. Hinihikayat ng PNP na magsalita na si Alice Guo kaugnay sa mga sinasabi niyang natatanggap na death threat. Pero kahit hindi magsalita ay iniimbestigahan na rin naman daw ito ng PNP at isa sa posibleng pinagmumulan daw nito ay dahil sa mga nalalaman niya sa POGO operations. Pero ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK hindi naniniwala sa mga sinasabi kaugnay sa umano'y banta sa kanyang buhay. Sabi pa ni PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, kung talaga raw ginusto ni Guo na sumuko, bakit nagpalipat-lipat pa siya ng bansa at nagbago pa ng anyo? Tingin ko naman magkaka-death threat siya kung ilalaglag niya yung mga kasamahan niya sa sindikato o yung kasamahan niya sa pagpapatakbo ng illegal na POGO na yan. Kung sino man siguro yung nagpo-protect sa kanya, siguro dapat masabi niya na rin yun. Ayon naman sa DOJ, yung goal ho talaga natin is to make sure na humarap siya sa mga kaso na hinain laban sa kanya. So if there is a threat to her life, we must take that seriously. Emil, siniguro naman ng PNP na susundin nila ang court order at magiging mahigpit ang seguridad na ipatutupad nila kay Go. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Campo Crame. Balik sa Emil. Maraming salamat, Mariz Umali. Dahil mas malinis sa langis ang tubig, matagal nang may mga sumusubok na gawin niyang source ng kuryente.
Kaya game changer sa energy sector ang dinedevelop na fuel cell ng DOST Industrial Technology Development Institute. Tara, let's change the game! For the longest time, umaasa tayo sa pagsusunog ng fossil fuel tulad ng oil, gas at coal para makapag-produce ng kuryente o magpatakbo ng mga sasakyan. Ang downside, dito galing ang 75% ng global greenhouse gas emissions, pati 90% ng carbon dioxide emissions. Pero posibleng magkakuryente ng walang polusyon. Isa sa mga breakthrough technology for clean and sustainable energy, ang fuel cell. Dito, gagamit ng hydrogen, isang uri ng gas element na matatagpuan din sa tubig, para makaproduce ng kuryente. Yan ang dinedevelop ngayon ng First Fuel Cell Research and Development Center ng bansa, headed by Dr. Ronaldo Pareño Jr. Isa sa mga gusto nating i-address is yung energy security. But at the same time, gusto rin nating ma-address yung mga problems associated with the environment like the air pollution. Kumpara kasi sa paggamit ng fossil fuel, walang carbon emissions ang hydrogen. Kaya naman dinedevelop nila ang isang fuel cell stack device na magko-convert nito sa kuryente. It is twice efficient as the internal combustion engine na ginagamit natin for cars and also for power production. As much as 30 to 40% yung masisave natin for the energy consumption natin. Yung sustainability niya, it could be produced from water. At para mas maintindihan at mas ma-visualize natin, gumawa sila Doc Ronald Pareño ng mock-up. Dito sa side na to, nandito yung ating hydrogen tank. Nakakabit yan sa ating fuel cell stack. At itong fuel cell stack naman ang magko-convert nitong hydrogen into electrical energy. At yun na, yung magpapaandar sa sakyan. Kung curious kayo, paano kaya ito magagamit para sa regular na household? So meron tayong, syempre, ito yung hydrogen storage going into the fuel cell stack. Iko-convert na yan into electrical energy na siya ngayong magpapailaw sa inyong mga electronics. Para mapabilis ang development sa clean energy alternative, pinondohan ng Department of Energy at DOST ITDI ang Fuel Cell R&D Laboratory with state-of-the-art equipment. That timeline, makakaproduce tayo talaga ng first viable na prototype design by maybe end of 2025 or mid-2026. Mga kapuso, a breakthrough in sustainable and clean energy technology na sana ay mapakinabangan na natin in the near future. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Pagdating sa domestic tourism o pamamasyal ng mga lokal sa sariling bansa, number 1 sa Southeast Asia ang Pilipinas. Pero pati international tourism, target na mapalago, kaya may mga hakbang na ikinakasa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Gusto mo bang malibot ang Pilipinas? O tuparin ang bucket list abroad pero limitado ang budget? Sa 35th Philippine Travel Mart sa Pasay, may mga packages na tiyak pasok sa inyong budget. Ahead of time, nakapag-isip na kami. Saka mag-travel, especially the Philippines. Kung gusto niyo mag-travel, mapa-local man o international, dito makakamura kayo. Malaki raw ang matitipid ng pamilyang ito, lalo't 18 silang bibiyahe sa South Korea. Tapos may flexible payment terms, saka may mga freebies. Mas mahal pag DIY na mas nakakapagod. Kasi lahat ng transpo ikaw. Pero kung sa mga lokal na destinasyon pupunta, makakatulong kayo para sa dagdag trabaho sa bansa. Halimbawa sa Batanes, nakilala sa mga postcard perfect na mga burol na backdrop ng asul na langit at dagat. Nung gumanda ang tourism industry namin, napakaraming nagkaroon ng kabuhayan doon. Pagkakataon rin ng turismo para makilala ang mga pagkaing Pinoy.
Ito yung tradisyonal na pagkain na hinahain ng mga Maranao sa Llano del Sur kapag sila ay mayroong bisita. Kabilang nandyan, itong tinatawag na dudol. Gawa ito sa glutinous rice, nyog at asukal. Naging mapayapa na ang Bangsamoro at open na to sa turista. Bukod sa magaganda at historical places na makikita namin, ang pagkain at saka yung lessons na matututunan sa Bangsamoro marami. Domestic tourism ang turing sa pagpasyal ng mga lokal sa sariling bansa. At pagdating dyan, katumbas ng halos 3 trilyong piso ang kita ng Pilipinas, pinakamataas sa Southeast Asia. Base yan sa World Travel and Tourism Council, ayon yan sa Department of Tourism. Pero bukod sa local tourists, target pa rin ng Pilipinas na makahikayat ng mga dayuhan. Kaya pinalawig pa ang mas maraming direct flights mula ibang bansa pa probinsya. Meron ng mula Bangkok, Thailand, papuntang Cebu. Pinag-aaralan namang magka-flight mula Phuket papuntang Cebu at ang pagkakaroon ng connectivity sa Europe. Nabibigyan natin ng oportunidad yung ating mga destinasyon na mabisita. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kasado na ang game plan ng The Voice Kids Philippines coaches kung paano liligawan ng young talents para mapabilang sa kanilang team. Naghahanda na rin ang host na si Dingdong Dantes sa simula ng competition sa September 15. Makichika kay Nelson Canlas. Singing soon ang The Voice Kids Philippines. Kaya naman ang host nitong si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes at ang 4 na coach na kinabibilangan ni na international performer Billy Crawford, Limitless star Julian San Jose at SB19 members Stel at Pablo, kanya-kanyang paghahanda na. Formal nang ipinakilala ang 5 sa isang media conference na dinaluhan ni na Vice President for Alternative Productions ng Entertainment Group, Gigi Santiago Lara, Vice President for Corporate Affairs and Communications, Angel Javier Cruz, at marami pang opisyal ng GMA Network. As a host, magiging transparent daw si Dingdong sa aspiring young talents, bagay na natutunan niya sa pagiging daddy kina Zia at Sixto. Ang isa sa pinakakailangan nilang maunawaan ay contest to, di ba? Kailangan alam nilang meron talagang mananalo, merong matatalo. Pero kung sa umpisa pa lang, honest ka, transparent ka, ito talaga yung katotohanan. Kumbaga hindi mo i-baby. Di ba? Hindi yung maglalagay ka ng mga palamuting salita para lang mag-iba yung kanilang expectations. Kailangan reality talaga and we have to make them understand. Ang mga coach hindi raw magpapatalo sa isa't isa para piliin ng inikutan ng kanilang chairs. Tulad ni Julian na ready nang mag-share ng kanyang mga natutunan over the years. Ako lang yung only girl. Oo. Tsaka I don't know, I can be very, easy kasi pagdating talaga sa mga bata. Like, alam ko kung paano hulihin yung kiliti nila. Tapos kaya ko silang turuan ng mga kung ano-ano. Experience din daw ang ibabahagi ni Billy. I started at the age of 3 dito sa bansa natin. I'm 42. So, do the math, medyo matagal-tagal na rin ako sa industriya. Pero, I've seen it all. Iba naman ang atake ni Stel sa panliligaw sa mga gusto niyang i-coach. Siguro po as a coach, parang chill lang kami. Parang tutulungan ko po talaga sila kung ano yung gusto nilang gawin para maging confident sila lalo. At ang new kid sa The Voice coaches na si Pablo naman, gusto raw baguhin na ang misconception sa kanya na masungit siya. Kinakabahan ako. Kasi meron akong reputation, image sa mga supporters ko na masungit ako. Kasi pag may mga vlog kami ng SB19, lagi nilang nakikita na sinusungitan ko sila. Attitude na po. Attitude na tawag sa'yo? Kasi nga po, attitude daw ako. Lagi akong galit. Yun, so medyo kinakabahan ako kasi syempre mga kids yun. Mapapanood na ang The Voice Kids Philippines mula September 15, alas 7 ng gabi. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, isang tulog na lang, opisyal nang magbubukas ang NCAA Season 100.
Bukod sa mga espesyal na performance sa opening ceremony, kaabang-abang din ang basketball teams na unang magtatapat sa hardcourt. At nakatutok live si JP Soriano. JP! Vicky, mga kapuso, rehearsal pa lang puspusan na po at all-out ang performance ng 10-member schools na lalahok sa opening ceremonies ng NCAA Season 100. Dito po yan sa Mall of Asia Arena. Matindi ang paghahanda para sa mga pasabog na performances mula sa 10-member schools ng NCAA sa pangunguna ng host school ng Season 100 na Lyceum of the Philippines University. Pero di lang mga student athletes ang mga magpapasiklaban sa opening ceremonies bukas. Para sabayan ang 100 years ng NCAA, magtatanghalang P-pop female alphas na G22 na siyang aawit ng NCAA Season 100 theme song na Own the Future. Special guest naman si SB19 Justin, na alumni ng isang NCAA school na College of St. Benil. Nakakatuwa po sa feeling kasi parang grabe ilang years ago na nung graduate ako, pero parang yung feeling is nakakabalik ka ulit ng college days, ganon. Parang mag-perform sa isang event na ito, and sakto pa po, Season 100, so nakakatuwa and nakaka-excite. Game na game si SB19 Justin sa rehearsals pa lang, pero hanggang dito lang muna ang pwedeng ipasilip. Para sa ikasandaang taon ng NCAA, may special siyang handog sa mga 18 at mga NCAA fans. It's gonna be my first time performing a sing and dance solo. So, ayun po siguro yung aabangan nila. Sa lahat po, sana po yung makanood kayo ng NCAA Season 100. Bukas po yan dito sa MOA Arena. After ng opening ceremonies, bakbakan agad sa hardcourt ang mga NCAA Kings. Maghaharap ang Season 99 defending champion sa San Beda Red Lions kontra sa Season 100 host school na LPU Pirates ngayong Sabado, September 7, 2:30 p.m. live sa GTV at Heart of Asia. Susundan ang tagisan ng Mapua Cardinals laban sa Benil Blazers via live stream sa NCAA Philippines at GMA Sports online channels ng 5 p.m. At mga kapuso at NCAA fans, abangan po ang opening ceremony ng NCAA Season 100 dito sa Mall of Asia Arena na ipapalabas sa September 8 sa GMA 10:05 a.m. at simulcast sa Heart of Asia. At yan muna ang latest. Balik mo na sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.